Ngayong araw sa ating episode, sa kwento ng pag-ibig ay hindi lahat ay mabilis na natatagpuan ang kanilang mga pangarap sa buhay. Madalas ay marami silang pagsubok na pagdaraanan bago sila maging masaya. Dear Papa Dudut, may mga tao talagang minsan ay pinapalad sa isang bagay na hindi nila hinihiling, pero laging talo sa bagay na gusto nilang makuha. Parang ganyan ang kwentong pag-ibig ko. Ako nga pala si Alexa. 25 years old at nagtatrabaho sa isang corporate company sa Makati. Sabi ng mga tao sa paligid ko ay cute at charming naman daw ako. Pero bakit sa edad kong 25 wala pa rin akong nagiging boyfriend? Ang sabi ko naman wala. Ganon talaga. Ayos na yung maganda na ako, maayos pa ang career. Yung boyfriend na yan, sus, abala lamang yan sa buhay. Pero syempre, charot lang Papa Dudut. Ang totoo niyan ay college pa lamang ako ay parati ko nang tinatanong sa universe kung bakit olats ako lagi sa love life. Minsan na nga lang akong nagmahal ng totoo at seryoso. Doon pa sa taong hindi ako gusto. Halos ibigay ko na nga ang lahat ng kaya ko para sa kanya, pero ayaw pa rin niya. At siya pa talaga ang choosy ha? Akala niya siya ang lugi sa akin kapag ako ang ginawa niya, pero ang totoo, ako ang lugi kung sakaling maging kami. O ha? Confidence ang tawag dyan. Papa Dudut, nag-try rin akong mag-online dating sites at yung mga nirereto sa akin ng mga kaibigan at katrabaho ko. Pero wala talaga Ewan ko ba? May balat yata ako sa puwet na hindi ko makita kaya malas ako sa pag-ibig. Ika nga ng mga kabataan ngayon ay siguro doon ako kasali sa mga taga sabi na lang ng sana all. Sa mga masasayang magjojowa na nakikita natin sa paligid. Pero ayos lang. Kasi sabi ko sa sarili ko ay darating din naman tayo dyan. Hanggang sa makilala ko si Daniel sa isang online dating site na sikat sa mga bagets ngayon. Nakakatawa nga kasi parehas na kaming medyo papunta sa edad ng mga nagpapamilya pero sumasabay pa rin kami sa mga trip ng kabataan ngayon. At least nakilala namin ang isa't isa. 9 months na kaming nagde-date ni Daniel, Papa Dudut. Pero hanggang sa mga oras na yon ay hindi ko pa rin alam kung ano kami. Walang label, ganon. Ang lakas ngang maka-teenager. Nag-enjoy naman akong kasama si Daniel pero minsan ay mapapaisip ka rin kung bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang estado naming dalawa. Pero ayoko rin namang ma-pressure kaming dalawa kaya nag-enjoy lang muna rin kami. Kaya lang Papa Dudut, babae ako at siguro nga ay totoo na mas demanding ang mga babae kesa sa lalaki. Kaya naman nainip na rin ako sa kung ano ang meron sa aming dalawa ni Daniel. Paminsan-minsan noon ay nagpaparamdam na ako sa kanya na hindi na ako masaya sa kung ano ang meron sa aming dalawa. Na kung kontento na siya sa ganun lang kami ay hindi ako. Kaya lang sa pagkatalo lang palagi na uuwi ang topic namin na tungkol doon. Alam mo Alexa, diretsuhin mo na nga lang ako. Ano ba talaga ang problema mo? Kanina pa tayong paikot-ikot sa usapan na to Inis na sabi ni Daniel nang buksan ko na ang topic tungkol sa setup naming dalawa. Problema ko? Ikaw, tayo. Hindi ko nga alam kung may matatawag na tayo 1 taon na tayong ganito, Daniel.
Isang taon nang lumalabas-labas pero hindi ko alam kung ano ba ako sa'yo talaga. Kung pwede ba ako mag-demand sa'yo o hindi. Daniel, hindi ka ba napapagod na wala tayong label? Ano ba talagang balak mo sa ating dalawa? Diretsong tanong ko sa kanya. Masaya naman tayo sa ganito, hindi ba? Masaya ka sa akin. Masaya ako sa'yo. Sapat naman siguro yon, sagot niya. Sapat? Naririnig mo ba yung sarili mo, Daniel? Ano, hanggang gano'n na lang ba ang gusto mo? Wala ka bang balak na maging girlfriend ako? Tanong ko na saglit na nagpatahimik sa kanya. Nakita ko sa mukha niya na naguguluhan siya. Gusto niya pero hindi niya ako gustong maging girlfriend. Ang gulo rin talaga noon para sa akin. O tingnan mo, wala kang masabi. Ibig sabihin, wala ka man lang balak na lagyan ng label ang relasyon natin kung ano mang meron tayo. Bakit, Daniel? Muling tanong ko. Hindi ko alam eh. Tanging naisagot niya. Puro ka hindi mo alam. Paano naman ako? Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga kaibigan ko sa akin tungkol sa'yo? Bakit daw ako papayag makipag-date sa isang lalaki nang wala namang balak na lagyan ng label ang relasyon namin? Hindi nga daw na matatawag na relasyon yun eh. Naiiyak nang sabi ko. Bakit ba kasi nakikinig ka sa mga sinasabi ng ibang tao? Tayong dalawa naman yung nagde-date eh. Bakit kailangan ng opinyon ng iba? Siya naman ang naiinis na nagtanong. Daniel, minsan kailangan yon para alam mo kung ano ang mali mo at kung ano ang pagkukulang mo. Pagkukulang ko o pagkukulang natin sa isa't isa? Alam ko namang tama sila eh. Pero hindi ako nakikinig. Dinedefend pa nga kita. Ang sabi ko soon mangyayari yan. Soon magiging tayo rin. Soon magiging official boyfriend din kita. Pero mag-iisang taon na nga pa rin ako. Wala pa rin nangyayari. Naiiyak na wika ko. Alexa, I'm sorry. Sagot naman niya. Kitang-kita ko sa mukha niya na sobra na siyang nagigilty ng mga oras na yon. Ang hirap, Daniel. Sa araw-araw iniisip ko na hindi ko ba deserve maging girlfriend? Bakit hanggang ngayon, date-date lang ang ginagawa natin? Hindi ko na nga alam kung saan ako lulugar sa buhay mo eh. Kahit na tinatawag mo akong babe at nagsasabihan tayo ng I love you. Sumbat ko pa sa kanya. Alexa, I'm sorry. I'm sorry talaga. Hindi ko rin alam o maintindihan ang sarili ko. Gusto naman kita at mahal kita kaya lang hindi ko na pinatapos pa ang sinasabi niyang yon dahil masyado nang masakit sa pandinig ko, Papa Dudut. Ayan, diyan tayo nagkakaproblema. Diyan sa mahal kita kaya lang. Hindi ba pwedeng mahal kita, Alexa, tapos? Hindi ba pwedeng walang kaya lang o pero? Naiinis na tanong ko sa kanya. Hindi naman ako mag-e-effort sa iyo parati kung hindi kita gusto. Kung wala akong feelings para sa iyo pero kasi hindi pa ako handa sa commitment. Sa wakas ay pag-amin niya sa akin. Ano? Nag-invest ako ng oras at panahon sa iyo na nang matagalan tapos ganito lang ang maririnig ko sa iyo? Lalo lang akong naiyak sa mga sinasabi niya. Alexa, hindi lang naman ikaw ang nag-i-invest ng panahon eh, ako din. Sinusubukan ko naman. Mahal kita pero hindi pa lang talaga ako handa. Muling sabi niya na lalong kinainis ko. Wow, Daniel ha. Parang utang na loob ko pang sinusubukan mong i-ready ang sarili mong mag-commit sa akin. Thank you ha.
Thank you kasi sinubukan mo. Sinusubukan mo. Buti na lang at sinubukan mo, at least mababawasan yung sakit na nararamdaman ko, hindi ba? Sarcastic na sabi ko sa kanya. Alam kong hindi mapapawi ng sorry ko ang nararamdaman mo ngayon kasi hindi mo deserve yung ganito. Pero mas deserve mo pa rin ang katotohanan galing sa akin. Alexa, mahal kita. Gusto kong kasama at kausap ka parati pero may kulang pa rin sa akin ngayon. Kaya hindi ko maibigay ng buo ang sarili at isipan ko sa iyo. Hindi ko naman gustong masaktan ka, paliwanag ni Daniel. E di sana nung una pa lang, hindi ka na pumasok sa buhay ko. Sana hindi mo na lang ako ginulo. Sana hindi mo pa pinatagal pa ng ganito. Na wala ka palang talagang balak gawing seryoso itong lahat. Sumbat ko naman sa kanya. I'm sorry. I'm sorry talaga, Alexa. Muling paghingi niya ng tawad. Ayos lang. Ginusto ko naman to eh. Nananatili rin naman ako dito pero hanggang dito na lang tayo. Huwag na nating patagalin pa lalo na ito. Huwag na nating lokohin ang mga sarili natin. Malaya ka na. Seryosong sabi ko sa kanya. Papa Dudut, akala ko naman si Daniel na ang the one ko. Nakakainis naman tong si Universe. Pinasaya at pinakilig muna ako bago basagin ang puso ko. Masakit yung naging ending ng kwento namin ni Daniel pero tinanggap ko na lamang din kasi wala din naman tayong magagawa dyan. Wala rin namang mangyayari kung magmumukmok at magmumukmok lang ako sa gilid ng kwarto ko. Papangit pa ang balat ko sa kakaiyak. Sayang ang skincare routine ko mga besh. Pero pwera biro, siguro nasanay na ako na laging talunan sa pag-ibig kaya natuto na rin ako na huwag masyadong dibdibin ang nangyari sa amin ni Daniel. Hindi naman din ako galit sa kanya. Pero pagkatapos ng nangyari sa amin ni Daniel, sabi ko sa sarili ko na hindi na muna ako magtatry muli. Kahit naman na positive lagi ang attitude ko sa kahit na anong bagay sa buhay, napapagod rin naman ako dahil tao lang din ako. Pinangako ko sa sarili ko na magfo-focus muna ako sa sarili at sa trabaho ko. Pati na rin sa pamilya at mga kaibigan ko. At kung kailan naman iniwas ko na ang sarili ko sa mga usaping tungkol sa pag-ibig, ay saka naman parang ang tadhana na mismo ang kikilos para muli akong magkaroon ng minamahal. Alexa, sandali lang. Halika muna rito. Tawag ni Miss Marina nang papalabas na ako ng opisina niya kung saan ay nag-meeting kami kasama ang isang client namin. Yes, Miss Marina? Tanong ko nang makalapit na ako sa kanya. Hindi ko pa pala sa'yo na-introduce si Ariel. Ariel, this is Alexa. I've told you about her earlier, but I think it would be great if you'll get to meet her. Alexa, this is Ariel, my business partner and a good friend as well. Pakilala naman ni Miss Marina sa kaharap niyang foreigner na client namin na si Ariel. Hi Alexa. It's a pleasure to meet you. Nice work you did there earlier. Ang puri naman ni Ariel sa akin. Hi Sir Ariel, it's nice to meet you too. Thank you for complimenting what I did earlier. But I'm just doing my job to help Miss Marina with the company. Medyo nahihiyang tugon ko pa sa kanya. I told you Ariel, this lady is a gem for us. Ang sabi naman ni Miss Marina. And now I see why. I'm excited to work with you more for the latest project. Alexa, I need your brilliant ideas to keep it going. Ang wika naman ni Ariel. Alright sir, I would be honored to work with you.
Tugon ko naman. I think the honor is mine. Actually, Marina, you've got the best people here in the office. I'm glad I invested in the right company. Ang baling niya kay Miss Marina. The employees here are really the best ones out there in the field. And they've had the best training we could give. Right, Alexa? Ang baling naman sa akin ni Miss Marina. Right? Miss Marina has done so well in training us. I personally learned so much from her. Every day in this office, I still learn a lot actually. Kaagad na sagot ko. Wow, that is nice to hear. I'll definitely have to see more of that soon. But in the meantime, so Marina, I should go now. I'll also visit a friend nearby for lunch. Bye Marina and Alexa. See you around. And also next time, you can drop the sir when you refer to me. Ang sabi ni Ariel sa akin. Noted Ariel, nakangiti namang sagot ko bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Aba Alexa, impress na impress sa'yo si Ariel ah. Ginalingan mo naman ata masyado ang wika ni Miss Marina. Ma'am, part of the job lang po talaga at saka nagsuggest lang po ako kanina sa meeting na kung anong tingin kong makakatulong. Nakangiting sagot ko naman. Pero seryoso, natutuwa sa iyo si Ariel. Sinabi niya sa akin, alam mo ba na medyo mahirap ma-impress yan? Ay, eto pa pala. Ang sabi pa niya, you've got a brilliant mind in the business. Attentive ka raw sa meeting. Huwag na daw kitang pakakawalan, ang sabi niya. Ang kwento pa ng boss ko. Seryoso po ma'am? Medyo nahihiyang tanong ko. Oo naman oh, isa pa sabi pa ni Ariel, ang cute mo daw. Nanunuksong sabi pa ni Miss Marina. Ala si ma'am talaga, ini-issue ako. Nahihiyang tugon ko sa kanya. Ano ka ba Alexa? Totoo nga kasi yon. Sinabi nga ni Ariel yun sa akin. Ang cute mo daw lalo na raw kapag nag-e-explain ka. Kitang kita daw niya yung passion mo sa trabaho mo. Kaya tuwang-tuwa sa'yo. Alam mo feeling ko type ka nun eh. Ngayon lang yun nakipag-usap sa akin ng ganon tungkol sa isang empleyado. Ang kwento pa niya. Ma'am, type agad? Kakikilala ko pa lang sa kanya kay Sir Ariel. Natatawa ang sabi ko naman. O bakit anong masama doon? Pwede namang crush at first sight, ganon, di ba? Nako basta, naniniwala akong type ka ni Ariel. Tsaka ano ba? Huwag mo na siyang tawaging sir, sinabi niya sa'yo hindi ba? Halos magkasing edad lang kayo noon. Kaya nga pwedeng kayong dalawa eh. Malay mo siya na ang matagal mong hinihintay sa love life. Muling sabi pa niya. Papadudot itong boss ko talaga na si Ma'am Marina best boss ever. Akalain niyo ba namang suportado na ang love life ko? Gusto pa akong gawing jowa ng business partner niya. Take note ha, ang pogi ni Sir Ariel. OMG talaga pero syempre pakipot muna ako kasi alam niyo na, mahinhin at dalagang Pilipina kaya ako. At saka nasa trabaho kami at gusto ko maging employee of the year kaya behave lang dapat. Hindi pa doon natatapos ang pagkikita namin ni Ariel kasi napadalas na rin ang pagpunta niya sa opisina dahil sa mga inaasikaso nila ni boss ko. Pero eto talagang si Ma'am Marina sa bawat pagdalaw ng business partner niya ang lakas mang asar. Ako daw talaga ang dahilan ng pagpunta nito sa office. Kaunti nga lang gusto ko nang maniwala talaga sa kanya. Pero syempre papadudot ayoko nang kiligin at mahopya lang sa huli. Kaya chill lang ako ng mga oras na yon. Papadudot naging okay naman kami ni Ariel at naging close na rin kami kasi lagi akong sinasama ni Ma'am Marina sa business meetings nila.
May mga bagay rin ako na-discover sa kanya tulad ng marunong na pala itong magtagalog. Pero slang pala siya kaya nahihiya siyang makipag-usap sa Tagalog. Dahil dyan ay nag-volunteer na rin akong turuan pa siyang magtagalog para naman hindi na rin ako ma-nosebleed kaka-English. Pero joke lang, syempre naging kaibigan ko na rin naman si Ariel kaya ko yun ginagawa. Gusto pa raw kasi niyang magtagal dito sa Pilipinas dahil nagagandahan siya sa bansa natin. Yun talaga ang nasa isip ko, Papa Dudut, na nag-e-enjoy siya dito sa atin at kausap ako. Ang hindi ko inaasahan noon ay ang bigla na lang pagdalaw niya sa bahay ko at pangaharanan niya sa akin. Siyempre feeling ko na lang ay hinaharanan niya ako kasi may dala siyang gitara at bigla na lang siyang kumanta ng paborito kong OPM song nang pagbuksan ko siya ng pinto. Ariel? What are you doing here? Medyo gulat na tanong ko nang matapos siyang kumanta. Hinaharana ka. Medyo slang na sagot niya. You're getting good with your Tagalog ha? Nakangiting puri ko naman sa kanya. Of course, you're a great teacher to me. Kaagad na sagot niya. Oh really? Let me try on that. Bakit mo ko hinaharana, Ariel? Kunwari tanong ko sa kanya. Kasi gusto ko tang ligawan. Kaagad na sagot niya na kinagulat ko. Oh wow, I didn't teach you that. Where did you learn that? Tanong ko sa kanya kasi parang naintindihan niya ang Tagalog na tanong ko tungkol sa panliligaw. I did my research to impress you. Eto nga pala, may dala akong bulaklak at chocolates para sa iyo. Sabi niya bago inabot ang bulaklak at tsokolate sa akin. Thank you. This is so nice and sweet of you. Halika Ariel, pasok ka. We forgot that you're still outside my home. Wika ko habang nagpipigil ang kilig. That's right, I forgot to. Anyway, I brought you food too. Ang sabi niya na makapasok na kami sa bahay. Thank you. Lagay natin sa lamesa yung mga dala mo. Ang sabi ko. Alexa? I'm serious about what I said earlier. Liligawan kita kung papayagan mo ko. Medyo seryosong sabi niya habang hirap sa pagtatagalog niya. Why? I mean why me? Tanong ko pa habang nagpipigil ng kilig. Why not? You're sweet, intelligent, witty. Seryosong sagot niya. But I didn't see it coming. Nagulat talaga ako, sagot ko. Surprise nga eh. Also, I fought my feelings hard. I was in denial at first kasi baka magalit ka sa akin kapag nalaman mo. Pero I really like you, Alexa. Believe it, maganda ka, mabait, masipag. Na-inspire mo ko. Napapatawa. Seryosong sabi niya. Thank you Ariel. Thank you rin sa pagharana at pagdala ng mga regalo mo sa akin. Paano naman ako makaka-no sa kagustuhan mo manligaw? Patanong na sagot ko sa kanya. Really? You're allowing me? Yes. Natutuwang sabi niya. Yes, pero ligaw pa lang yan ha. Paalala ko sa kanya. It's okay. At least alam ko may chance ako sa'yo. Thank you Alexa. I promise to give you the best efforts that I can show to you and make you feel how much I like you. Ang wika pa ni Ariel. Papadudot yun na yata yung sinasabi ng iba na #SanaAll kasi pakiramdam ko ay sobrang haba ng buhok ko noon. Pero ewan ko ba, hindi ko naman akalain na seryoso talaga sa akin si Ariel. Akala ko inaasar lang talaga ako ni Mama Rina sa kanya at ayos lang sa kanya kaya sinasakyan niya lang lahat ng pangaasar.
Pero ang totoo, gusto niya rin pala ako. Sa totoo lang ay nagkagusto na rin ako kay Ariel kasi hindi niya ako tinuring na iba. Mabait siya sa akin at willing din siya na turuan ako parate sa trabaho. Hindi lang din siya sa akin ganon makitungo pero pati na rin sa mga katrabaho ko. Hahangaan mo siya kahit na hindi natin siya kalahid dahil pasensyoso siya talaga sa lahat ng bagay at unti-unti nagiging Pinoy na rin siya sa puso at ugali. Siyempre itatanggi ko pa ba na nagkaka-crush din talaga ako sa kanya. Nung una pa lang dahil sa pogi siya. Pero kailangan magtimpi kasi una partner siya ng boss ko at saka dapat professional ako parate. Kilig na kilig ako nang haranahin niya ako, Papa Dudut. Ganon pala ang feeling ng maharana no. Parang ang haba-haba ng hair ko tapos ang cute pa sa nangyari ay foreigner ang nangaharana sa akin at nag-e-effort pa talaga siya na aralin ng isang Filipino song. Ay para akong nabubuhay sa isang fairy tale. Kung panaginip man ito ay parang ayoko nang magising sa sobrang saya ng nararamdaman ko. Papa Dudut, nagpatuloy lang ang Prince Charming ko sa pagpapa-impress sa akin. Kaya hindi rin nagtagal ay naging kami na. Dalagang Pilipina pa rin naman ang drama ko pero hindi na ako tumanggi sa feelings ko. Sus, pang teenager lang yan. At saka nararamdaman ko namang seryoso sa akin si Ariel dahil kahit pamilya ko ay niligawan niya. Lalo na yung mga magulang ko. Nung una nga ay hindi alam ni na mama ang gagawin lalo na si papa. English daw kasi kausap at nakaka-nosebleed. Ang nakakatawa dito kay Ariel, effort kung effort talaga siya, Papa Dudut, at dinoble kayod niya ang pagpapa-impress niya sa akin sa pamagitan ng pag-aaral niya ng salita natin. Dati naman siyang marunong pero yung mga basic lang dahil nagtagal na rin siya dito at nakaka5 taon na rin bago pa kami magkakilala. Kahit papaano ay na-enhance na ang pagkatagalog niya. Pero tinuruan ko pa rin siya. Nakakaaliw siyang pakinggan at turuan kasi madali siyang matuto. Nung unang beses siyang marinig ng mga kamag-anak ko ay gulat na gulat sila pero aliw na aliw din. Inaasar nga nila na naka-jackpot na ako kay Ariel kasi bukod sa gwapo, magalang pa ito, masipag at pasensyoso. Feeling blessed talaga ako dahil si Ariel ang first boyfriend ko. Love, tikman mo nga itong niluluto kong sinigang, baka masyadong maasim para sa iyo. Ang tawag ko kay Ariel na kaagad namang lumapit sa akin sa kusina. Ang bango, for sure masarap yan. Ang sabi kaagad niya at mas fluent na siyang magsalita noon ng Tagalog kahit may pagkaslang pa rin. Nambobola ka na naman eh. Tikman mo na lang muna, natatawa ang sabi ko na kaagad namang sinunod ni Ariel. Ang asim, masarap talaga. Kaagad na sabi pa ni Ariel. Talaga gusto mo? Tanong ko. Oo, it smells so good. I'm hungry na. Excited na akong kumain, ang sabi naman niya. Hindi ko na pinatagal pa at sabay na kaming kumain noon ni Ariel, Papa Dudut. Hay, medyo nakakapagod talaga magluto ah. Ang wika ko kasunod ng pag-inat ng mga braso. Matagal-tagal na rin kasi akong hindi nakapagluto. Sige, don't worry. I'll cook for you next time. Pagkabalik ko, medyo malungkot na sabi niya na kaagad kong napansin. What do you mean na pagbalik mo? Tanong ko. Love, I have to go back to the States for a while. Malungkot na sagot sa akin ni Ariel. Huh? Why? When? Naguguluhang tanong ko ulit. My flight scheduled 2 weeks from now. My mom is sick. Kailangan ko siyang samahan because my sisters can't come home to the States because of her job.
Ang sagot naman ni Ariel. Bakit naman biglaan? Muling tanong ko pa. Biglaan kasi no one's available to come home. Ako lang talaga, sagot niya ulit. But I'm scared. Paano kung hindi mo ko balikan sa Pilipinas? Pigil ang mga luhang tanong ko. Why would I do that? Of course, I'll come back to you. Kaagad na sagot niya. But what ifs you'll meet someone there? Someone better na kalahi mo. Naiiyak ko pang wika sa kanya. Love, don't you trust me? Siya naman ang nagtanong sa akin. I do but you're far. Malayo ka sa akin tapos hindi ko na alam kung anong nangyayari sa'yo doon. Tapos hindi kita makikita parate. Naiiyak na sabi ko. Pero we have video call. Hindi ba? We can talk every day. Tatawagan naman kita palagi. Sagot naman niya. Pero iba pa rin yung parati tayong nagkikita, babe. Kapag nandun ka, hindi kita makakasama. I can't see you physically. I can't hug you. Iyak ko pa. Shh. This is just temporary. My family just needs me to be there for a while. I'll come back to you. That's a promise. And when I come back, I'll propose to you and get married here. Gusto kitang makasama forever, Alexa. When we get married, we can stay in the US or dito sa Pilipinas. Kahit na anong gusto mo, pangako niya. Seryoso ka ba dyan, Ariel? Hindi makapaniwalang tanong ko. Yes, I want to marry you because I love you. Basta huwag kang mag-alala. Love, babalik ako dito. Babalikan kita. Muling pangako niya. Mahigpit na yakap na lang ang naisagot ko sa kanya kasi wala na rin akong makapapa na mga salita. Ang hirap tanggapin na aalis siya at babalik sa sarili nilang bansa. Kahit pa sabihin na nangako siyang pakakasalan niya ako, hindi pa rin namin alam kung ano ang pwedeng mangyari habang magkalayo kaming dalawa. Kailan ang flight ni Ariel niyan, Bes? Tanong ng kaibigan at kaopisina kong si Julia habang nasa pantry kami. Kinuwento ko kasi sa kanya ang tungkol sa pagpapaalam sa akin ni Ariel na pagbabalik nito sa Amerika. 2 weeks from now daw, malungkot na sagot ko. Malapit na nga. Sulitin nyo na lang ang 2 weeks na yan, ang sabi niya. Ganun na nga kasi wala naman akong choice, sagot ko sa kanya. Huwag ka nang malungkot masyado, Bes. Babalik naman si Ariel, hindi ba? Tanong niya. Oo nga pero syempre, hindi pa rin maaalis ang takot ko, sagot ko. Bakit? May pangahawakan ka naman sa sinabi ni Ariel, hindi ba? Gusto ka pang pakasalan pagbalik niya, ang sabi naman ni Julia. Syempre hindi mo maaalis yung pagiging paranoid ko, Bes. Hindi naman sa hinuhusgahan ko ang mga foreigner pero baka kapag nandun na siya, may makilala siyang Amerikana rin. Syempre mas magkakaintindihan sila at pwedeng makalimutan na niya ako, sagot ko. Gets naman kita pero wag ka rin namang nega, Bes. Matagal-tagal na rin naman kayo ni Ariel at nakita ko naman kung gaano kanya kamahal. Alam ko rin na gusto niyang pangmatagalan na kayo. Ramdam ko yun sa kanya. Kaya kailangan mo na lang siyang pagkatiwalaan. Pagtatanggol ni Julia sa boyfriend ko. May tiwala naman ako sa kanya pero sa paligid niya lang yung hirap ako magtiwala. Paano kung ayaw ng pamilya niya na magpakasal siya sa isang Pilipina? Paano kung gusto nila kapwa American? Tanong ko. Ano ka ba, Alexa? Huwag mo ngang pangunahan ng mga bagay-bagay. Eto lang talagang maipapayo ko sa iyo ngayon.
Kailangan mong pagkatiwalaan si Ariel at lawakan ang pag-intindi mo sa kanya. May pinagdadaanan din ang pamilya niya kaya damayan mo siya at huwag ka na mag-isip ng kung ano pa. Mas kailangan ka niya ngayon. Pagpapalakas ng loob niya sa akin. Papa Dudut, akala ko ang relasyon ay puro saya at kilig lang. Kumbaga sweet moments lang ang mararanasan mo kapag kasama mo ang taong mahal mo. Pero yung pagiging makulit, jolly at palabiro kong personality ay hindi uubra. Kahit na rin na nangako siya sa akin na babalik siya at pagbalik niya ay pakakasalan niya ako ay nahirapan pa rin akong maniwala. Pero wala akong magagawa kundi ang magtiwala lang sa boyfriend ko, Papa Dudut. Naging okay naman ang pagiging LDR namin. Consistent na nagpaparamdam si Ariel. Araw-araw niya akong tinatawagan kahit napagod siya galing sa pag-aalaga sa nanay niya. At minsan pa ipinakikilala na rin niya ako sa pamilya niya via video call. Tuwang-tuwa sila sa akin at nagpapasalamat ako na tanggap nila ako kahit na hindi nila ako kalahi. Yung mga magulang niya, anak na rin ang tawag sa akin. Gustong gusto raw nilang makapunta sa Pilipinas para makilala ako ng personal. Excited na rin ako na dumating ang araw na yon. Papa Dudut, aaminin ko na kahit nasasanay na ako sa LDR ay hindi pa rin po ito sapat para sa akin. Alam ko namang ginawa ni Ariel ang lahat para mapadali ang sitwasyon naming dalawa. Pero miss na miss ko na lang din talaga siya. Wala naman akong magagawa kundi ang intindihin siya at maghintay sa pagbabalik niya. Kaya nga lang habang tumatagal siya sa US ay nagsisimulang maging madalang ang pagtawag at pag-chat niya sa akin. Kada tawag naman niya ay pinapaliwanag niya na busy siya sa pag-aalaga sa mami niya na mas lumalala na ang sakit. Kaya lang iba na ang pumasok noon sa isip ko. Nagiging mapanghinala na ako kaya kung ano-anong bagay ang naiisip ko na pwede niyang ginagawa doon. Baka may iba na siyang katawagan, kasama o kaya ay palaging kausap kaya wala na siyang oras para sa akin. Hanggang may isang beses noon na halos ilang araw niya akong hindi natawagan. Labis ang pag-worry ko noon kasi ni isang chat ay wala man lang siya para sa akin. Kaya naman ang muli na siyang tumawag ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko, Papa Dudut. Love, ang bate ni Ariel mula sa kabilang linya. Baka sa boses niya ang pagod at lungkot pero hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Hi Ariel, buti na isipan mong tumawag. Inis na sabi ko sa kanya. I'm sorry. Things just got so busy here lately. Masyado kang busy para hindi mo ko matawagan. Even for just 5 or 10 minutes. Pinag-alala mo ko masyado. Ilang araw ka nang hindi nagpaparamdam. Halos 1 linggo na. Do you know what I've been through for those days? Hindi kasi hindi mo man lang ako makakumusta. Putol ko sa sinasabi niya dahil sa labis na inis na nararamdaman ko. Alexa, I told you, I've been so busy. Muli niyang hindi natapos ang gusto niyang sabihin dahil sa bigla kong pagsasalita. Busy with what? Busy about what? O baka naman ang tamang tanong ko busy kanino? Sunod-sunod na tanong ko. Are you accusing me of cheating? Inis na pagbabalik niya ng tanong. Wala kong sinasabing ganyan, Ariel. Sa'yo na lang galing yan. So may iba ka na ba dyan sa Amerika? Dinerecho ko na siya kasi ayoko ring magpaligoy-ligoy pa. Wala. Hindi ba I've been assuring you naman for time to time na ikaw lang? But despite of my constant assurance, you're still accusing me of having another woman here.
Sagot niya. Hindi ka nga makasagot kung ano bang meron. Bakit ang busy mo dyan? Ang sabi ko. You're not letting me to speak and defend myself. You've not even hearing me out. I've been busy because my mom was taken into the hospital again and I don't have so much time to even take care of myself for the past few days. Naiinis na ring paliwanag niya. Ganun ba kahirap yung tumawag ka man lang kahit na isang beses? I'm waiting for an update from you. Nag-worry din ako sa mami mo, no? Giit ko pa. I told you, I'm busy. I'm really busy. I'm that busy. Why can't you understand? Is that hard to understand? Alexa, things have become so stressful lately here. My mom is getting sicker and she needs me all the time. I can't even eat and sleep properly. I'm scared to even blink because who knows what may happen to her. That's why I can't call you lately. Ramdam ko na sa boses niya noon na naiiyak na siya, Papa Dudut. Bakit ngayon nakakatawag ka na? What's your excuse now? Tanong ko rin. Really, Alexa? You're unbelievable. I kept on explaining to you what's happening in my life lately. And I called you because I really miss you and I need to hear your voice. But this is what you'll give me? I should not have called you then. Ang wika pa niya. See? Di you told me the truth. Napipilitan ka lang pala talagang tumawag sa akin ngayon. Sana hindi ka na tumawag. Sumbat ko pa sa kanya. I need you, that's why I called you. I keep on telling you this but you won't listen. You're getting so inconsiderate nowadays, Alexa. Sagot niya sa akin. Now you're telling me it's my fault? Giit ko pa. No, Alexa. Can you just please be more considerate of the situation and not think about yourself first? My mom needs me. Kailangan kong unahin muna dito. Kahit ngayon lang. Also, I called you kasi isa-surprise na kita ng news that I will be going home but you kept on accusing me and cheating of other things. Pag-amin pa niya. You'll go home? Gulat na tanong ko. Di ba I told you, I'll marry you. But now that you accuse me of cheating and doing other things here, you've proven to me that you don't trust me enough. You know what? Let's just talk later. Bye. Paalam niya bago naputol na ang tawag. Papa Dudut, first time kong marinig at makitang galit si Ariel sa video call. Noon kasi sa trabaho kahit na may mga pumapalpak sa mga kasamahan ko ay hindi nagagalit si Ariel sa kanila kahit kailan. Ganon siya kapasensyoso sa lahat. Kaya noong nag-away kami natakot ako na baka iwanan na niya ako dahil sa pagiging paranoid ko. Pero ewan ko ba, baka dahil lang din sa past experiences ko sa pag-ibig kaya ako naging ganito. Buti na lamang at hindi rin ako natiis ni Ariel. Kinabukasan ay pinag-usapan rin namin ang problema at nagkaliwanagan na kami ng mga side namin. Dito ko mas natutunan sa relasyon na importante talaga ang pagtitiwala, lalo na kung magkalayo kayong dalawa. Sa sitwasyon namin ay talagang kailangan ring sulitin ang mga oras na magkausap kami. Excited na akong umuwi si Ariel at ang sabi niya ay malapit na daw. Pero hindi pa niya pinapaalam sa akin ang eksaktong date kung kailan siya uuwi sa Pilipinas. Hindi ko nga alam kung dapat ko ba siyang kulitin o hayaan ko na lamang siya. Hanggang sa mabalitaan ko na lamang sa isang kaopisina ko na nasa Pilipinas na pala si Ariel. Kaya lang hindi pa rin siya nagchat-chat o tumatawag man lang sa akin at umabot pa yon ng 2 araw. Gusto ko na siyang kulitin, puntahan sa bahay nila kaya lang ay naisip ko na baka
mag-away pa kami. Kaya hinintay ko na lamang ang araw na i-message niya ako at alam ko naman kasi na hindi niya ako matitiis kasi nga mahal niya ako at pinanghahawakan ko yon. Tagal naman ng order, bes. Gutom na ako. Ang tagal din naman kasi ng biyahe natin. Ang sabi mo malapit lang sa office to. Hindi naman eh. Reklamo ko kay Julia. Sumama kasi ako sa kanya nang yayain niya ako na mag-dinner kami. Gusto ko kasi na idaan na lang sa kain ang inis na nararamdaman ko noon. Hanggang sa mga oras kasi na yon ay hindi pa rin nagpaparamdam si Ariel. Sorry na bes, hindi bali worth it naman yung pagkain dito. Nakangiting sagot naman ni Julia. Here's your order ma'am, ang sabi ng waiter na lumapit sa akin. Thank you kasi… Ariel? Ariel? Gulat na usal ko nang malingunan ko ang waiter na lumapit. Hello Alexa. Nakangiting bati niya pero halatang kinakabahan. What are you doing here? Gulat na tanong ko. Surprising you, sagot niya. Ano to Julia? Kasabot ka ba dito? Ang baling ko kay Julia na malaki ang ngiti sa mga labi niya. Sorry bes, napag-utusan lang, sagot naman niya. Kaya pala kanina hindi ka masyadong nakikinig sa mga rant ko. May alam ka pala. Ikaw naman Ariel, anong paandar mo naman to? Medyo naguguluhang pa ring tanong ko. I'm just surprising you love. I came home again to see you. Miss na kita. Sagot naman niya. Kung miss mo na talaga ako, edi sana pag uwi mo pa lang, pinuntahan mo na ako. Pero hindi mo ako nire-replyan kahit na sa chat man lang, sumbat ko sa kanya. I'm so sorry, I just want to surprise you, sagot niya. But I don't need to be surprised, I need you. I need to see you, to talk to you. Madramang sabi ko pa. I'm here now and I'll stay only if you would allow me, ang sabi ni Ariel bago lumuhod sa harapan ko. Natikom ko na ang labi ko dahil parang alam ko na ang susunod na mangyayari. Ariel? What is this? Tanong ko pa rin. Alexa, you're my life. You're the greatest thing that I've ever had. And I won't let you go no matter what. Panimula niya na nagpaiyak na kaagad sa akin. Do you remember the promise? Before I went back to America? The promise that you didn't want to believe? Now I'm fulfilling that promise to you. Ang wika pa niya. Ariel, tanging nasabi ko na lamang. For years, I have buried myself with my career, thinking that I need to build up first before committing myself to someone. But then I met you and everything changed around me. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagtagal palalo here in the Philippines. You're also the reason why I keep on coming back at ngayon, if you'll accept me to be your husband-to-be, this is where I'll stay forever na kasama ka. Alexa, mahal na mahal kita. I love you so much more than words can ever tell me. This is why I have decided to build a future with you starting now. Alexa, will you marry me? Seryosong tanong ni Ariel. Yes, yes Ariel, I will marry you. I love you so much. Ariel, ikaw lang ang minahal ko ng ganito at ikaw lang ang nagmahal sa akin ng ganito. Ikaw lang pala ang sagot sa lahat ng sakit at lungkot sa mga failed relationships ko noon. And I'm sorry. I'm sorry for accusing you of whatever noong nasa Amerika ka pa. I'm just worried and so paranoid that you won't come back to me. Natakot ako. Kaagad na sagot ko sa kanya. It's okay, I understand that. Now you don't have to be scared because I won't leave you again. I love you, Alexa.
Papa Dudut, ang dami kong dapat na ipagpasalamat sa pag-uwi ni Ariel sa Pilipinas. Hindi ko akalain na seryoso talaga siya na pakasalan ako pag-uwi niya. Iba talaga itong si Ariel, ibang klase sa mga sorpresa at paandar din. Dito ko ngayon napatunayan na ang bawat isa sa atin may mga taong nakalaan talaga. Ang kailangan lang natin gawin ay hintayin natin kung sino ang ibibigay sa atin ni Lord. Bukod sa paghihintay ay samahan na rin natin ang prayers, mga bes. Para lalo talagang the best ang ibibigay niya sa atin. Papa Dudut, si Ariel ang sagot sa mga panalangin ko. Si Ariel din ang explanation sa mga heartbreaks ko noon. Since college, kung noon ako yung babaeng naiinggit lang sa mga kaibigan ko kasi lagi silang may flowers, chocolates at kung ano-ano pa tuwing Valentine's Day, na sila na yung laging may naghahatid pa uwi pagkatapos ng mga klase namin at sila yung may mga kadate kung kailan nila gusto. Ngayon, ako itong babaeng sobrang kontento sa love life na meron ako. Akalain niyo yun ha? Ang babaeng sawi sa pag-ibig noong college, siya pa ang unang ikakasal ngayon. Ang laki ng bawi sa akin ng universe noong ibinigay niya sa akin si Ariel. In fairness, thank you talaga. Thank you Lord, thank you universe. Tunay nga namang masarap umibig lalo na sa tamang tao. Kaya para sa mga nakikinig ng kwento kong ito, kung single ka pa rin hanggang sa ngayon, huwag kang mawala ng pag-asa. Baka busy pa yung para sa iyo sa maling tao. Wait ka lang at matatauhan din yan at magtatagpo ang landas ninyo. Para sa mga nasaktan noon, may bawi sa atin, kumbaga tayo naman ang may huling halakhak. Wait ka lang sa right timing mo. Ganun, laban lang at walang susuko. Maraming salamat po sa pagkakataong mabahagi ko ang kwento kong ito, Papa Dudut, at sana ay may napulot na aral ang mga tagapakinig ninyo sa inyong channel kahit na medyo makulit akong magkwento. Salamat din sa pagpili po ninyo ng sulat ko. Lubos na gumagalang, Alexa. Maraming salamat kay Alexa sa pagbabahagi mo ng iyong nakakatuwang kwento ng pag-ibig. Totoong makulay at madrama itong naging sulat mo. Pero nakapag-iwan naman ng aral sa ating mga tagapakinig ngayong araw. Hindi madali ang paikutin sa LDR ang isang relasyon. Kasi masusubok talaga hindi lamang ang inyong tiwala kung hindi ang pasensya rin. Pero masaya ako, Alexa, na sa kabila ng mga pagsubok na inyong pinagdaanan ni Ariel ay nagawa ninyo pa ring malampasan hanggang sa huli ang inyong pagsasama. Mga ka-online, kapag pumasok po tayo sa tinatawag nilang LDR o long distance relationship na setup, dapat alam natin kung paano ang magbigay ng tiwala. Oo, malaki ang posibilidad na masaktan tayo sa huli, pero ang mahalaga naman doon ay minsan tayo nagtiwala at nagmahal ng totoo sa taong natatangi sa atin. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories.